Anong ambag mo? 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 Ambag mo? Ano ang bag mo? Anong ambag mo? Anong ambag mo? Anong ambag mo? Anong ambag mo? Ambag mo. Anong ambag mo? Ano ang bag mo? Ha? Ano ang bag ko? Eto, taxpayer na may pakialam sa komunidad natin. Eh ikaw? Ay, kailangan na ang bagan. Sa puso ng Timog Silangang Asya, matatagpuan ang isang bansa na may kasiglahan tulad ng kanyang mga mamamayan. Ang Pilipinas, na may iba't ibang kultura at makapigil hiningang mga tanawin, ay hindi lang patuloy na nabubuhay. Ito ay lumalago, umuunlad at nagtatagumpay. Isa sa mga pangunahing salik na nagtutulak sa pag-unlad na ito ay ang pagbuwis, ang buhay ng pagsasakatuparan ng isang bansa. Ang pagbubuwis na madalas na hindi napapansin ay naglalaro ng mahalagang papel sa kwento ng pag-unlad ng Pilipinas. Bawat produktong may value-added tax label, bawat individual na masigasig sa pagbabayad ng kanilang obligasyon, at bawat dokumento na iproseso na may kinalaman sa buwis, lahat ay may ambag sa pag-unlad ng Pilipinas. Ang dedikasyon ng bawat mamayan sa pagsunod ng buwis ay kaakibat ng pagsulong ng Pilipinas patungo sa mas magandang kinabukasan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabayad ng buwis. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang bansa, paglikha ng pagkakataon, at pagtitiyak sa pagpapanatili ng kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Sa Pilipinas, ang pag-unlad ay hindi lamang isang layunin. Ito ay isang paraan ng buhay na pinapalakas ng kolektibong pagsisikap ng mga mamamayan nito, kasama ang nag-aalab na adhikain. Magkakasama, babangon tayo, magkakasama tayong uunlad. Ngunit, sa kabila ng kasaganahan, may nakakubling hindi kanais-nais na sitwasyon na siyang kinakaharap ng nakararami. Ang matataas na gusali sa mga progresibong lugar sa Kapitolyo ang siyang nagsisilbing harang sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Dito, matutunghayan ang kalunos-lunos na estado ng bansa. Sa isang bansa ay may dalawang muka, kasaganahan at kahirapan. Sa pagharap sa hamon ng ekonomiya, sino nga ba ang dapat tumalima? Kahit delikado, dumarami raw ngayon ang nagbibenta ng pagpag o tira-tirang pagkain. Tumaas pa nga raw ang presyo nito. Dati nang nagbabala ang DOH at Department of Health sa peligrong dulot ng pagkain ng pagpag. Pero katuwiran ng mga namamagpag, walang marumi sa kumakalam na tiyan. Ang pagkain ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ngunit sa sambahayang walang maayos na pinagkakakitaan, isa itong malaking dagok sa bawat araw na dumadaan. Para sa mga katulad ni Aling Corazon, ang pagpag ay may tuturi na isang biyaya para sa kumakalam na sikmura. Madumi man sa mata ng iba, ito'y panlamang tiyan para sa katulad nilang walang kakayahang bumili ng pagkain sa magagandang establishmento. Hindi lamang dito natatapos ang problema ng marami. Maging sa pagkamit ng edukasyon ay hirap din ang ilan sa atin. Sa kabila ng matatamis ng ngiti, dinaranas ng mga estudyanteng ito ang hirap ng pagpasok sa paaralan. Ilang kilometrong lakaran ang kailangan tahakin bago makamit ang edukasyong inaasam. Kahit kulang sa guro, upuan at kagamitan, patuloy pa ring lumalaban para sa magandang kinabukasan. Sinasapit ng ating mga kababayan ay ilan lamang sa bunga ng maling paghawak sa kabad ng ating bayan. Kung may nakabalangkas na plano para sa lahat, maiiangat ang mga nasa laylayan. At anumang estado ng buhay, may iwasan ang hindi pagkakapantay-pantay ng bawat mamamayan. Ang kasaysayan ng pagbubuwis sa Pilipinas ay nagsimula pa sa panahon ng pre-kolonyal. Ang konsepto na ito ay may malalim na ugat sa kultura at lipunan ng mga sinuunang Pilipino.
kung saan ang mga katutubong pamayanan ay mayroong sistema ng pagbubuwis na naglalayon para sa proteksyon na ibinibigay ng kanilang mga lider tulad ng datu o pinuno. Ang pagbubuwis ay mula sa salitang Latin na taxo na ang ibig sabihin ay tinataya ko o tinatansya ko. Sa bawat sulok ng bansa, ang pagbubuwis ay isang mahalagang bahagi ng sistema ng pananalapi. Ito ay hindi lamang isang simpleng obligasyon, kundi isang fundamental na pangangailangan upang mapanatili ang kaayusan at pag-unlad ng ating bansa. Sa gayon, ang pagbubuwis ay tumutukoy sa pagpapataw ng isang pananagutang pampananalapi o ibang kapatawan sa isang tagapagbayad ng buwis, individual man o katauhang legal mula sa isang estado o isang pantungkuling katumbas ng isang estado na kung saan ang paggabigong magbayad nito ay mapaparusahan ng batas. Sa mga tuwid, ang buwis o tax ay patungkol sa pera o salaping dapat bayaran ng mga tao sa pamahalaan. Ngayon, ang tanong ay, paano nga ba nagsimula ang pagbubuwis sa Pilipinas? Ang pinakaunang uri ng buwis ay tinatawag nilang tribute o randug. Isa itong pamamaraan na kung saan ang mga tao noon sa ilalim ng pamamahala ng isang datu ay nagbibigay ng mga produkto gaya ng palay, mais at iba pa. Ang sistemang ito ng pagbabayad ng buwis ay ginagawa para sa proteksyon ng mga datu. Tributo sa bersyon ng mga Espanyol. Sa patakarang ito, pinagbabayad ng buwis ang mga katutubo. Noong unang bahagi ng pananakop, maaaring bayaran ng tributo ng mga produktong tulad ng bigas, manok, tela at ginto. Ilan sa maaaring ipambayad ay ginto, mga produkto at mga ari-arian. Dahil sa pang-aabuso sa pangongolekta, maraming katutubo ang naghirap at nawalan ng kabuhayan. New income through generating means. Ang mga halimbawa nito ay Acapulco Galleon Trade at Polo y Servicio o forced labor. Acapulco Galleon Trade mula 1565 hanggang 1815. Ang Acapulco Galleon Trade ay ang pakikipagkalakalan sa pamamagitan ng paglalayag ng mga barko mula Manila hanggang Acapulco. Hinawakan ng mga Espanyol ang pagbebenta ng mga produktong nabili mula Europe tulad ng tabako at nang dahil dito ay kumita sila ng malaki. Ilustrado naman ang tawag sa mga pamilyang Pilipino na kumikita mula sa kalakalang galyon, Polo y Servicio or forced labor. Ang Polo y Servicio ay isa sa mga polisiya ng pamahalaang Espanyol. Ito ay tumutukoy sa pagtatrabaho ng sapilitan ng mga kalalakihang edad 16 hanggang 60. Pinatupad ito upang magkaroon ng mga manggagawa sa mga programa ng pamahalaan. Pinagawa sila ng tulay, kalsada, simbahan, gusaling pampamahalaan at iba pa. Maaari din namang hindi maglingkod ang isang tao kung siya ay magbabayad ng fala. Ang fala ay galing sa salitang Espanyol na falta na ang ibig sabihin ay pagliban o pagkukulang. Ang halaga ng fala ay 1.5 real bawat araw sa loob ng 40 araw hanggang 56 na reales. Ang bandala. Ito ay ang sistema na ipinatupad ng mga Kastila na kung saan ay sapilitang ipinagbibili ang mga produkto ng mga Pilipino sa pamahalaan. Sa gitnang Luzon, ang karaniwang bandala ay bigas. Sa Tayabas at Camarines naman ay langis ng nyog. Binuwag ang bandala noong 1782. Sedula. Noong 1884, ipinatupad naman ng pamahalaang Espanyol ang sedula upang palitan ang tributo. Ang sedula ay isang uri ng dokumentasyon ng identifikasyon, pagkakakilanlan o pambuwis. Noong 1712 hanggang 1864 ay nagkaroon naman ng rentas estancadas at lisensya. Ang rentas estancadas ay buwis sa ilang produkto tulad ng alak. Pinagkunan din ng kita ng pamahalaan ang pagbibigay ng lisensya sa mga bangka at baril. Sa panahong Espanyol din nagkaroon ng mga buwis panreliyon, gaya ng ikapu, tithe, sanctorum at vinta. Ipinagpatuloy ng mga Amerikano ang pamamaraan ng paniningil ng iba't ibang buwis na nasimulan noong panahon ng mga Kastila. Mayroong mga ginawang pagbabago, kagaya ng pagpapalit sa sedula personal sa 1 peseta at pag-aalis ng monopolyo sa pagbili ng opsyo, sabungan at alak. Ang mga salaping kinokolekta
ay inilalagay sa isang pampublikong tesorero na pinangangasawaan ng kagawaran ng tesorero. Sinikap ni Pangulong Marcos na mapabuti ang pananalapi ng bansa sa pamamagitan ng pinag-ibayong pangongolekta ng buwis at pangungutang sa iba't ibang dayuhang institusyon ng pananalapi. Sa pamamahala ng dating Pangulong Cory Aquino, naaprubahan ang National Internal Revenue Code of the Philippines noong July 25, 1987, Executive Order 273 noong July 1, 1988 o ang pagpapatupad sa Value Added Tax or VAT Law kung saan pinapatawan ng 10% ang mga produktong langis, delata, noodles at iba pa. At ang Expanded Value Added Tax or EVAT kung saan pinalawak ang umiiral na VAT. Nagpatupad ng ilang mga reforma sa buwis upang tugunan ang mga hamon sa pananalapi at isulong ang paglago ng ekonomiya. Isa sa mga reformang ito ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion or TRAIN Law na pinagtibay noong 2017. Ito ay pamamaraan kung saan mas malaki ang ibabayad na buwis ng mga mayayaman at mas mababa naman ang tax ng mga mahihirap at ordinaryong mamamayan. Layunin ng TRAIN Law na pasimplehin ang sistema ng buwis, babaan ang personal income tax rates at palawakin ang value-added tax base. Sa nakalipas na mga taon, ang gobyerno ng Pilipinas ay nagpatupad ng ilang mga reforma sa buwis. At isa sa mga reformang ito ay ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion or TRAIN Law. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng pagbubuwis sa Pilipinas ay umunlad mula sa mga unang katutubong gawi tungo sa isang mas formal na sistema sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Sa nagdaang ilang siglo, kamusta na nga ba ang taxation system sa Pilipinas? May sapat bang kaalaman ng mga kabataan sa pagbubuwis? Halika't samahan niyo ako at ating tuklasin kasama ang mga kapwa nating scholar ng bayan. So, bilang isang mag-aaral, ano ang iyong nalalaman patungkol sa pagbubuwis o sa sistema ng pagbubuwis sa Pilipinas? Well, as a student tayo, as of now, since hindi naman tayo nag-work, ang simpleng pagbibili natin ng tax is yung pagbibili ng mga bagay-bagay sa store, yung mga ganun lang, yung pagbili ng food, may mga kasama tax na yun. Like sa receipt, nakikita natin na may tax yun. And sa pagkakaalam ko, sa mga parents natin, yung sa mga workers, ganun, may tax yun every month na nakakalta sa sahod nila. And masasabi ko na yung tax na yun is very malaki. And sobrang laki talaga ng percentage. Alam ko as of now, parang 12% ata yung tax. And mas lumalaki pa yun. Depende sa kung gaano kalaki yung income mo every month as a worker. Ayun. So, bali sa iyong sagot, saan sa tingin nyo napupunta yung mga nakukolekta na buwis? Well, I can say na may nakikita naman tayo sa mga buwis na like binibigay natin sa government, gano'n. Pero hindi kasi yun yung parang pinaka, like 100% na tax natin. Kasi honestly, alam naman natin na nabubulsa nila yun and so ever. Like dito sa PUP, di ba, ang laki ng budget cut and yung buwis na yun is galing sa mga taong bayan ng Pilipino. And yung sa mga local government naman, like kunyari, sa city namin, gano'n. Merong, like, ang laki-laki ng tax, pero yung nabibigay, kunyari, last pandemic, give na example, like yung mga binigay sa students ng mga tablet, like naka-register sa government na parang ang ibibigay nila is like mga tig to 20k na tablet, pero yung binigay nila is mga tig to 7,000 or 8,000 lang. Kumbaga, oo, may nabibigay sila, pero hindi yun parang pinaka full beneficial na 100% na binibigay nila sa taong bayan, which is napaka-unfair kasi yung mga tax na binabayaran natin as a student sa mga simpleng pagbili natin ng mga gamit and sa mga parents natin na nagbabayad talaga ng tax na pagkalaki-laki, it's unfair to us na Filipino people na hindi nabibigay yung full potential ng tax na binibigay natin sa government. So bilang mag-aaral po, paano nyo po mailalarawan ang sistema ng pagbubuwis sa Pilipinas? Para po sa akin, hindi po ganun ka-sistema. Gaganda yung sistema po ng pagbubuwis po dito sa Pilipinas dahil nga po, meron pong pagkakaiba-iba yung mga manggagawa po natin. Yung iba po
is hindi na masyado pong mataas yung nakukuha po sa kanilang buwis kahit po napaka-onti lang or napakababa lang po ng sahod po nila. And also po may mga sobrang tataas din po na mga negosyante na hindi naman po masyadong nakikita or nakukuha po sila ng buwis po. So hindi po siya, hindi po pantay-pantay po, and malaki po yung nagiging factor po na pag mas mataas or mas mayaman yung isang tao, hindi po nila nakukuha ng gobyerno yung tamang tax po nila. We are now exerting effort to provide and improve our tax administration and fiscal incentive systems, amongst other strategic interventions. Sa loob ng 6 na dekada, ang sistema ng pagbubuwis sa Pilipinas ay dumaan sa maraming pagbabago, reforma at pagsubok. Mula sa pag-uumpisa ng modernisasyon ng tax system noong panahon ng diktatoryang Marcos hanggang sa kasalukuyang administrasyon, patuloy ang pagsisikap na gawing mas epektibo at patas ang koleksyon at paggamit ng buwis sa Pilipinas. Sa kabila ng mga pagsusumikap na ito, nanatiling hamon ang katiwalian, tax evasion, at ang kakulangan ng sapat na pondo para sa mga serbisyong pampubliko. Ang mga isyong ito ay naging balakid sa pag-unlad ng bansa at sa pagtamo ng tunay na kaunlaran para sa lahat ng Pilipino. Ano nga ba ang importansya ng mga namumuno sa Pilipinas sa usaping tax system? At ano nga ba ang kanilang parte sa sistemang ito? First question po, sa tingin niyo po, ano ang relasyon ng pagbubuwis sa pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at sistema? Okay. Ang buwis na kinokolekta ng pamahalaan ay ginagamit para pondohan ang mga mahalagang proyekto at programa ng gobyerno para sa ikagaganda ng buhay ng mga tao. Para maibigay yung mga serbisyo para sa tao. Dito nagmumula yung pagpapasahod natin sa mga empleyado ng pamahalaan. Dito rin nagmumula yung mga investments natin para mapalaki o mapaunlad yung ekonomiya. Dito rin nanggagaling yung mga itinutulong natin sa mga sektor. Kung matatandaan natin, nung nagkaroon ng COVID, kung wala tayong pagbubuwis, nahirapan siguro tayong mapahina yung epekto dun sa mga kabuhayan ng tao kung wala yung buwis. Next question po, paano nga ba natin masusukat ang kahalagahan ng pagbubuwis sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan, edukasyon at infrastruktura sa ating lipunan? Okay, ang buwis, sabi ko nga kanina, yan ang bibigay ang pondo para sa mga proyekto at programa ng gobyerno. So makikita natin mas maraming proyekto at programa ang nagagawa ng gobyerno, ibig sabihin epektibo ang pangongolekta ng buwis ng pamahalaan. Dahil ito nga ang nagbibigay o dahil sa buwis, nagkakaroon tayo ng mga makabagong infrastruktura, programa at proyekto pangkalusugan at edukasyon. Ano po ang pangunahing issue o problema na kinakaharap ng sistema ng pagbubuwis sa Pilipinas ngayon? At paano po natin matutugunan ang mga issue? Masasabi natin katarungan. Kung saan dapat lahat may equitable portion o may equitable share dun sa mga nalilikom na buwis. Importante kasi yung equitability ng kaban ng bayan. That's number one. Number two, isa sa pinakamalaking problema yung tiwala. Pagkakulang ang tiwala ng tao sa pamahalaan, hindi sila motivated magbayad ng buwis. Hanggat maaari, iiwas yan. Ano po sa tingin ninyo ang kasalukuyang pamamalakad or ano po yung masasabi nyo sa kasalukuyang pamamalakad ng pamahalaan sa pagbubuwis at ano sa tingin po ninyo
Sa tingin niyo po ba ay naipapatupad ba ng maayos ang mga batas at pulisiya ukol sa pagbubuwis? Sa tingin ko, sa mga nakaraang taon ay naging epektibo ang pamahalaan sa pangongolekta ng buwis dahil pataas nga ang ating tax revenues. O ito yung mga revenues ng gobyerno galing sa buwis. Pero may mga challenges at may mga kailangan pa rin gawin dahil nandyan pa rin yung mga cases of tax evasion, nandyan pa rin yung mga tao na umiiwas at sadyang umiiwas sa pagbabayad ng buwis. Lalo't na yung mga malalaking negosyo, malalaking negosyante. Kaya kailangan na natin ayusin din yung tax efficiency at yung mga tax administration policies para mas marami pa yung ating makolekta at mas marami pang magamit ang gobyerno para sa programa para sa mga mahihirap. Anong mga hakbang ang maaaring gawin ng gobyerno upang masiguro na ang mga buwis na kinokolekta ay wasto at epektibo para sa pangangailangan ng mga kolekta? Una, maging taimtim sila dun sa mga objectives na sinasabi. Pangalawa, para ma-reforma yung buwis, pag tinignan din natin, bakit pareho ang tax rate na magkukuha dito sa probinsya? Pareho lang ang tax rate sa kanila. Pero, ang taga-probinsya hindi naman yan na-enjoy. Biyahe pa silang malayo para ma-enjoy niya ang Pilipinas, para ma-enjoy niya ang center. Hindi rin siya nakakasakay sa MRT, sa MRT. Pero pareho ng rate ng buwis. Siguro, dapat mapag-aralan. Okay, last question po. Paano naman po natin masusuri ang transparency at accountability ng pamahalaan pagdating sa paggamit at pag-allocate ng pondo mula sa buwis? Ang ating pamahalaan, meron tayong commission on audit na kumbaga yan ang nag-check at nag-audit ng mga programa at proyekto kung ito nga ba ay tama na ayon sa mga standards. So napakalaking role ng commission on audit para i-check ang mga programa at proyekto ng gobyerno. Pero dapat hindi lang naman commission on audit ang gumawa ng paraan para maisiguro na lahat ng programa at proyekto ay naayon sa mga standards at ito ay tama. Sa aming naging panayam, parehas nilang pinapakita ang kahalagahan ng buwis sa pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan. Binigyang din nila ang direktang ugnayan ng buwis sa pondo para sa mga proyekto at serbisyo tulad ng kalsada at paaralan. Pagdating sa sistema ng pagbubuwis, tinukoy nila ang mga issue tulad ng komplikadong proseso at kawalan ng patas na distribusyon. Sa pamamalakad ng pamahalaan, sinabi nilang epektibo ito sa pangongolekta. Ngunit may hamon pa rin tulad ng tax evasion. Nalaman nating mahalaga talaga ang transparency at accountability sa pagsubaybay ng mamamayan sa paggastos ng buwis. Ang kanilang diskusyon ay naglalayong mapabuti ang sistema ng pagbubuwis sa Pilipinas upang makamit ang mas maayos at patas na pangongolekta ng buwis. Sa panayam patungkol sa buwis ng ating bansa, tama lang marinig ang boses ng taong bayan. Nadarama nga ba ito ng mga mamamayan ang mga proyekto ng gobyerno o sadyang meron pa rin ditong pagkukulang? Sa inyo pong palagay, napapakinabangan niyo po ba yung buwis na pinapataw ng gobyerno? Para sa aking palagay, napapakinabangan ko po siya kasi I'm a graduate of state universities, tapos sinusuportan siya ng gobyerno coming from the tax of the people. So, ayun, so yun yung pinupondo ng mga ng government to the state universities para magamit for the free tuition of the students na nag-enroll sa universities na yun. Napapakinabangan ko kasi yan sa totoo lang, napapakinabangan ko siya kasi hindi ako makagraduate kung hindi ako nag-aral sa public school kasi ang nag-aaral ako sa TUP, wala akong tuition lahat. So, kahit pa paano, survive ko yung pag-aaral ko para makapagtapos. So, nagagamit ko kasi ano siya ng mga anak ko na yung nakukuha ko sa 4-piece, na ibibili ko ng kung ano kailangan ng anak ko. Lalo na yung binibigay nila pang bigas. Binibili rin ako ng mga panggamit nila. Lahat ng mga kailangan nila, mga vitamins, lahat ng mga kailangan nila nabibili ko. Ano po ba yung bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno para may paramdam nila sa mga mamamayan ng Pilipinas na ang kanilang buwis ay nailalaan sa tama?
one of the basic needs natin ngayon sa Philippines is yung talaga yung importante ng edukasyon. Siguro mas pagtunan pa ng pansin yung pagbibigay ng pondo sa education, more on education para mas ma-uplift pa natin yung knowledge ng mga Filipino. So, para din ma-encourage pa natin lahat ng mga walang kakayanan na mag-aral, na mag-enroll sa mga state universities para at least lang hindi sila mahirapan pagdating sa tuitions na concern. Kailangan mag-focus tayo sa healthcare lalo yung government kasi based on my experience, pag naghahanap ka ng hospital, pwede ka sa public. Sa totoo lang, pwede ka sa public. Pero yung services na makukuha mo sa public, hindi siya tulad ng sa private na complete services. Minsan kulang pa ng mga machines or lifesaver mga equipment na mahanap mo lang sa private na hospital. Pansin nila yung mga hindi nakukuha pa na iba kasi yung iba namamalimos. Tapos yung iba natatanggal pa pero may baby pa. Yun dapat ang nila yung pagtuunan nilang pansin. Ang epektibong pamamalakad ng buwis ay isang hamon, ngunit ito rin ay susi sa pagkakaroon ng mas maunlad at patas na lipunan. Ang kasaysayan ng pagbubuwis sa Pilipinas ay nagsimula noong pre-kolonyal na panahon at nagbago sa ilalim ng iba't ibang kolonyal na pamahalaan. Ang sistema ng pagbubuwis dito sa Pilipinas ay isang mahalagang salik sa pagunlad ng bansa. Ngunit kinakailangan na ito ay epektibo, patas at transparent upang mas maiangat ang mga nasa laylayan na estado. Ang pagbubuwis sa panahon ng mga Espanyol ay naging mabigat para sa mga Pilipino dahil sa pang-aabuso sa pangongolekta ng tributo at iba pang mga buwis. Kasaysayan sa pagbubuwis ay nagpapakita na ang buwis ay hindi lamang isang simpleng obligasyon, kundi isang mahalagang bahagi sa pagpapanatili ng ayusan at pag-unlad ng bansa. Sa ilalim ng mga Amerikano, ang sistema ng pagbubuwis ay dumaan sa modernisasyon. Ngunit nanatili ang mga hamon tulad ng tax evasion at katiwalian. Ang edukasyon tungkol sa pagbubuwis ay mahalaga upang higit na mas maunawaan ng mga mamamayan ang kahalagahan at epekto nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang gobyerno ay dapat maging transparent at accountable sa mga proyektong pinopondohan ng buwis upang masiguro na ito'y napapakinabangan ng mga mamamayan. Ang mga reforma sa buwis tulad ng train law ay naglalayong gawing mas patas at simple ang sistema ng pagbubuwis. Ngunit kailangan pa rin ng mas maayos na implementasyon. Dapat palawakin ang pakikilahok ng mamamayan sa pagbuo ng mga polisiya sa buwis upang masigurong ito'y tumutugon sa pangangailangan ng lahat. Dapat pagtibayin ang mga mekanismo ng pamahalaan upang labanan ang katiwalian at masigurado ang tamang paggamit ng pondo mula sa buwis. Dapat ipagpatuloy at palawakin ang mga programang nagbibigay edukasyon patungkol sa pagbubuwis upang mas maunawaan ng publiko ang kanilang obligasyon at benepisyo mula dito. Dapat paigtingin ang transparency at accountability sa mga proyekto ng gobyerno upang magkaroon ng tiwala ang mga mamamayan sa sistema ng pagbubuwis. Dapat patuloy na pag-aralan at suriin ang kasaysayan ng pagbubuwis sa bansa upang makahanap ng mga aral na maaaring magamit sa kasalukuyang sistema. Dapat magpatupad ng mas epektibong sistema ng pagkolekta ng buwis upang masiguro na ang lahat ay nagbabayad ng tamang buwis at may iwasan ng tax evasion.
dapat palakasin ang kampanya para sa public awareness at education sa pagbubuwis upang mas maraming tao ang makauunawa at susunod sa tamang proseso ng pagbabayad ng buwis. Dapat siguraduhin na ang buwis na kinokolekta ay napupunta sa mga proyektong nakatutulong upang umangat ang buhay ng mga Pilipino, tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Dapat ireforma ang mga batas sa pagbubuwis upang ito'y gawing mas patas, lalo na sa mga mahihirap at mga nasa maayos na kalagayan ng lipunan. Lahat tayo ay may ambag, mula sa pagmulat ng iyong mga mata nung sanggol ka hanggang sa iyong pagtanda. Sa bawat pagbili mo ng kung ano't ano sa mall, may binabayaran kang buwis. Working student ka, may binabayaran ka ring buwis. Hindi lang umiikot sa income tax ang usaping pagbubuwis. Kaya lahat tayo ay may ambag at may pakialam sa kung saan at papaano ginagasta ng pamahalaan ng ating kaban. Ngayon, alam mo na ba ang iyong ambag?